Ang karunungan ni Solomon. Ang aklat na ito ay nasulat na para bang si Haring Solomon ang may akda. Layunin ng may akda na ipakitang ang mga katuruan ng kasulatan tungkol sa karunungan ay higit kaysa mga katuroang batay sa relihiyon at pilosopiyang Griego. Sinikap niyang ipaliwanag kung bakit kadalasang mas matagumpay ang mga taong masasama samantalang naghihirap ang mga taong matuwid. Sinulat din ng may akda na makatuwirang huhusgahan ng Diyos ang lahat ng tao pagdating ng tamang panahon. Paparusahan niya ang mga masasama, subalit ang mga matapat sa Diyos ay makakasama niya magpakailan paman. Ibinahagi ni Solomon ang kanyang karunungan. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang karunungan at kung paano nagkaroon ito. Wala akong ililihim sa inyo. Iisa-isahin ko ang kanyang dinaanan mula sa panahon ng paglikha upang maging malinaw ito sa inyo. Hindi ako lilihis sa katotohanan. Hindi ko ililihim ang anuman dahil sa takot na mapantayan, sapagkat hindi maaring pagsamahin ang karunungan at ang damdaming ganyan. Kung maraming marunong sa daigdig, mahahango sa dusa ang maraming tao. Magdudulot ng kapanatagan sa kanyang nasasakupan ang isang marunong na hari. Kaya sikapin ninyong matutunan ang aking mga aral at papakinabangan ninyo ito. Ako'y may kamatayan din, tulad ng sinumang tao. Supling ng unang tao na nagmula sa alabok. Inanyuan sa sinapupunan ng aking ina. Mula sa binhi ng lalaki, nagkaanyo ako sa sinapupunan ng aking ina. Bunga ng pagtatalik nilang dalawa. Sa loob ng 9 na buwan, ang katawan ko'y nabuo mula sa dugo ng aking ina. Nang ako'y isilang, nagsimula akong lumanghap ng hanging nilalanghap ng lahat. Inihiga ako sa lupang tinatapakan ng mga tao. Ang iyak ng lahat ng bagong silang, ang unang tinig na nagmula sa akin. Buong ingat akong inalagaan at binalot ng lampin. Lahat ng hari ay ganyan din ang simula, sapagkat sa lahat ng tao'y iisa lamang ang paraan ng pagdating at pag-alis sa buhay na ito.